Kumusta? Ako si Kiko, 26 na taong gulang. Isa akong food delivery rider dito sa Mandaluyong. At yan si Bato, yung pusa ko. Tinawag ko siyang Bato kasi parang bato lang siya kapag natutulog. Walang galaw, walang ingay. May maliit siyang puting tuldok sa dibdib. Parang period sa dulo ng pangungusap. Tahimik, pero parang may ibig sabihin. Noong una ayaw sa kanya ni Maya, yung asawa ko. Sabi niya, pusa pa? Paano na tayo kakain kung may ibang kakainin ng pagkain natin? Pero nung ibinigay siya ni Aling Nena, yung manghihilot sa kabilang kanto, sinabi niya sa akin, ito ang magbabantay sa'yo, Kiko. Huwag mong sasaktan. Iba ang tingin ni Aling Nena. Parang may nakikita siyang hindi ko nakikita. Pero hindi ko pinansin kasi nung panahon yon, kailangan ko lang ng kaibigan. Naging mahirap ang buhay. Sobrang hirap. Mga nakaraang linggo, halos hindi na ako natutuyo. Laging basa ang sapatos. Laging pagod. Maraming order, pero maliit ang kita. At gabi-gabi, nag-aaway kami ni Maya dahil sa pera. Isang gabi, umuwi akong lasing. Hindi dahil masaya, kundi dahil gusto ko lang makalimot kahit saglit. Pagpasok ko sa kwarto, nakita ko si Bato. Nasa ibabaw siya ng mesa. Nakatayo sa ibabaw ng telepono ko. Yung telepono na may delivery app. Yung telepono na buhi namin. Bigla siyang tumalon. Nahulog ang telepono. Crack! Basag na basag ang screen. Parang may pumutok sa loob ng ulo ko. Sumigaw ako. Pambirihang buhay ito! Ano ba yan? Tinakbo ko siya. At sa galit ko, itinaboy ko siya palayo. Doon sa pader. Narinig ko siyang umiyak. Hindi iyak ng hayop. Parang iyak ng tao. Tumakbo siya papunta sa maliit na bodega sa likod ng kwarto. Hindi ko na siya hinabol. Kinabukasan, hinahanap ko siya. Wala siya. Sa loob ng bodega, may nakita lang ako. Malinis niyang balahibo. At may naiwan doon. Isang bagay na hindi ko kayang tingnan ng matagal. Nanginginig ako. Isinara ko ang pinto ng bodega. Tumakbo ako palabas ng bahay. Ibinigay ko ang lahat ng pagkain niya sa mga pusang kalye. Paulit-ulit kong sinabi sa sarili ko, tapos na to. Wala na si Bato. 3 araw ang lumipas. Kumakain ako ng lugaw mula sa plastic cup. Nang may marinig akong mahinang iyak sa pinto. Binuksan ko. At doon siya. Isang itim na pusa. Parehong laki ni Bato. Parehong matang parang ulan. Pero buo ang 2 mata niya. At yung puting tuldok sa dibdib niya, hindi na tuldok. Minsan parang krus. Minsan parang marka lang. Namlamig ang buong katawan ko. Umalis na sa barangay si Aling Nena nung 1 linggo. Hindi ko alam kung saan galing ang pusang to. Binigyan ko siya ng pagkain. Tinanggap niya. Pumasok siya sa kwarto. Umupo siya sa tabi ng mesa. Sa eksaktong pwesto ni Bato. Gabi-gabi, naririnig ko siyang nangingiyaw. Naririnig ko siyang nagkukusot sa pinto ng bodega. Kusot. 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 Parang may hinihiling.
Parang may gustong palabasin. Isang gabi, hindi na ako nakatiis. May kinuha ako sa ilalim ng kama. Lumapit ako sa pinto ng bodega. Sumigaw ako. "Sino diyan? Si Bato ka ba?" Binuksan ko ang pinto. Nandoon ang pusa. Nakatitig sa akin. At sa likod niya, si Maya. Nakahiga sa sahig. Buhay pa. Pero hirap na hirap huminga. Basang-basa ng pawis ang damit niya. Bulong niya. "Kiko, nung gabing nagalit ka sa Bato, tumakbo ako papunta sa bodega para tulungan siya. Tapos, isinara mo ang pinto. Hindi mo ako napansin." Namlambot ang kamay ko. Binitawan ko ang hawak ko. Mula noon, buhay si Maya. Pero may mga gabi nagigising siya na pawis. At tatanungin niya ako, "Kiko, bakit may pusa sa bodega?" Hindi ako sumasagot. Kasi tuwing titingnan ko ang bodega, walang laman, walang pusa, walang balahibo, walang bakas. Pero tuwing gabi, may naririnig pa rin akong kusot. Mahina, paulit-ulit, parang kuko sa kahoy. Minsan, pagka-uwi ko galing trabaho, makikita kong bukas ang pinto ng bodega. Kahit sigurado akong isinara ko ito. At sa sahig, may puting marka. Maliit. Minsan parang tuldok. Minsan parang krus. Tinry kong umalis. Lumipat kami ng bahay. Ibang barangay. Ibang kalsada. Pero may isang gabi, habang naglalakad akong umuwi, may naramdaman akong sumusunod. Paglingon ko, isang itim na pusa. Tahimik. Nakatitig. May puting marka sa dibdib. Hindi siya lumalapit. Hindi rin siya umaalis. Nakatayo lang siya sa dilim. Parang naghihintay. At doon ko naintindihan. Hindi mahalaga kung multo siya. Hindi mahalaga kung totoo. O kung guni-guni ko lang. Ang mahalaga, hindi na siya umaalis. At kahit saan ako magpunta, may isang bagay na siguradong susunod. Ang alaala. Ang ginawa ko. At si Bato. Kung ano man talaga siya, nandito pa rin. Hindi para saktan ako. Hindi rin para iligtas ako. Kundi para ipaalala na may mga kasalanang hindi kailanmang humihingi ng paliwanag at hindi rin kailanmang humihinto.